Alamat ng T-shirt. Noong unang panahon, sa bayan na ngayon ay tinatawag na Quezon City, noong wala pang saplot ang mga tao maliban sa mga pinagtagpi-tagping mga dahon ng saging at gabi, may dalawang magkasintahan na nagngangalang sina Tricia at Bert. Si Tricia ay isang nepo baby na anak ng masungit na si Dato Sastre, habang si Bert naman ay isang magiting na kawal mula sa maliit na bayan sa labas ng bayan ng mga sastre. Dahil matapobre ang kanyang ama, tuwing sa ikatlong tanghali ng linggo lamang palihim na nakikipagkita si Tricia kay Bert. Kung kailan nagpapalit ng bantay ang gate ng kanilang bayan, doon sumasalisi si Tricia na dali-daling tumatakbo patungo sa kanilang tagpuan ni Bert sa kubo sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Subalit, isa't kalahating oras lamang ang itinatagal ng kanilang pagniniig upang hindi sila mahuli sa pagbalik ng bantay at isumbong si Tricia kay Dato Sastre. Bago natin ipagpatuloy ang alamat na ito, i-click muna ang link sa original post upang bisitahin ang alamat ng t-shirt website. Gamitin ang promo code na alamat1 para sa 10% discount sa inyong unang 3 orders. I-follow nyo na din kami kung saan mo man pinapanood ito ngayon para sa mga susunod na mga kwentong alamat at posts. Ngayon, balik tayo sa alamat. Nagpatuloy ang modus nila na ito sa loob ng maraming linggo, hanggang sa kalaunan ay unti-unting nakaramdam ng pagdududa ang Dato sa kanyang unika iha. Napapansin kasi niya na makalampas ang ilang oras tuwing ikatlong tanghali ng linggo ay tila napupunit at nalalagas ang ilang dahon sa saplot ni Tricia sa katawan. Sa tuwing tatanungin naman niya ito, ay nagdadahilan ng dalaga na natuyo na kasi ang mga dahon kaya ito napupunit at nalalagas tuwing siya ay nagda-dance challenge sa TikTok. Kahit nagdududa ay napauo na lamang ang ama dahil hindi siya marunong mag-cellphone at hindi niya alam kung ano ang TikTok. Dumaan pa ang ilang linggo at lalong umigting ang hinala ni Dato Sastre kay Tricia. Lalo na at hanggang tenga ang ngiti ng dalaga sa tuwing uuwi siya, tuwing ilang oras makalampas ng ikatlong tanghali ng linggo. Dahil dito ay nakaisip ng paraan ang Dato upang malaman ang lihim ng kanyang unika iha. Kung kaya't sa sumunod na umaga ng ikatlong araw ng linggo, ipinatawag ng Dato si Tricia upang ibigay ang isang natatanging regalo, isang bagong saplot na gawa sa mga kakaibang dahon. Laking tuwa naman ni Tricia sapagkat bukod sa napakaganda ng saplot na iyon ay sexy at maiksi ang tabas nito. Agad niyang naisip na tiyak na magugustuhan ito ng kanyang kasintahan at nasabik siya na makita ang magiging reaksyon ni Bert kapag nakita niyang suot niya ang saplot na ito mamaya sa kanilang ipinagbabawal na ulayawan. Kung kaya naman ay agad niyang tinanggap ang regalo ng ama at ito ay kanyang isinuot. Sabay selfie at padala kay Bert ng picture. Noong tanghali ding iyon, tulad ng kinagawian, ay pumuslit na namang muli si Tricia patungo sa kubo sa ilalim ng puno ng kalachuchi sa mga bisig ni Bert na tila nakajackpot sa kakaibang alindog ni Tricia habang suot ang kanyang bagong saplot na regalo ni Dato Sastre. Habang lumilipas naman ang oras ay labis ang pagkaaligaga ni Dato Sastre habang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang unika iha. Ilang sandali pa nga ang lumipas at nagbalik na nga sa balay nila si Tricia. Doon ay sinalubong siya ng Dato kasama ang kanyang mga kawal at sinabing, Tricia, unika iha! Maaari bang tumalikod ka? Nakaramdam ng pagtataka at kaunting takot si Tricia sa minungkahi ng ama at dahil sa mga nakapalibot na kawal. Subalit, sumunod naman ang dalaga.
Lalo pa siyang nahiwagaan nang marinig niyang nagbibilang ng tahimik ang datu sa kanyang likuran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sinasabi ko na nga ba? Malanding babaysot ka! Laking gulat ni Trisha sapagkat nahuli pala siya sa isang patibong ng kanyang ama. Anong ibig ninyong sabihin, aking ama? Tanong ni Trisha habang lumuluha. Iyang saplot na ibinigay ko sa iyo. Kung hindi mo alam ay mapupunit ang 12 dahon yan sa likod kapag ito ay iyong hinubad. At ito nga, punit na punit! At sa sandaling iyon ay hindi na nakapagpalusot ang unika iha ni Datu Sastre. Pilit siyang pinaamin ng kanyang ama at ng mga kawal nito kung sino ang kaulayaw niya at saan sila nagtatagpo. Hindi nagtagal ay wala nang nagawa pa ang dalaga. Matapos takutin ito, nakukunin ni Datu ang kanyang cellphone kapag hindi pa siya umamin. Pagkatapos noon ay agad na silang lumarga upang dakipin si Bert sa kubo sa ilalim ng puno ng kalachuchi. Pagdating sa kubo sa ilalim ng kalachuchi, inabutan nila si Bert na todong ngiti pa rin. Iyon ay hanggang sa kalad ka rin na siya ng mga kawal gamit ang kanilang mga kabayo. Sabi ni Bert habang siya ay kinakaladkad. Labis ang pagmamakaawa at paghingi ng tawad ni Trisha at Bert sa nanggagalaitin si Datu Sastre. Subalit hindi sila nito pinapakinggan. Pagdating sa kanilang kuta, ipinasok si Bert sa loob ng isang napakalaking kahon ng posporo? Kahon ng posporo! Lalong umiyak si Trisha sapagkat alam niya na ang kahon ng posporo na iyon ay ang kulungan ni Vong na isang dambuhalang gagambang bahay. Hindi nagtagal ay lumabas na nga si Vong mula sa madilim nitong taguan. Nagsimula silang maglaban ni Bert, subalit masyado itong malakas kahit pa para sa isang matikas na mandirigma. Nang makita ni Trisha na malapit ng magapi ni Vong ang kanyang minamahal, kumawala ito at pumasok sa loob ng kahon ng posporo upang tumulong makipagbuno sa gagamba. Dala ang inagaw niyang kampilan mula sa isa sa mga kawal. Hindi nagtagal ay nabaling na kay Trisha ang bangis ni Vong. Nang makita ang mga pangyayaring ito ay nagimbal ng labis si Datu Sastre at napag-isip-isip niya ang kabalintunaan ng kanyang mga ginawa. Kaya't bago tuluyang makagat ni Vong ang kanyang unika iha, ay agad itong sumugod sa gagamba, kung kaya't siya ang nakagat ng dambuhalang insekto. Napahiyaw si Trisha. Ama! Ilang sandali pa ay nagsimula ng tumalab ang laso ng gagamba kay Datu Sastre. Dito ay nagsimula ng palutin ni Vong ng sapot ang kanyang biktima. Napatili na lamang muli si Trisha sa gimbal-gimbal na eksena na iyon habang pinapaikot ni Vong sa ere ang kanyang ama at binabalot ng sapot ang katawan nito. Sabi ni Datu Sastre. Mula sa kung saan ay nagbalik sa laban si Bert upang pigilan ang gagamba. Hinagis ni Trisha ang kampilan kay Bert na siyang ginamit naman ito upang tagain at putulin ang mga galamay ng halimaw. Dahil dito ay niligtas niya sa tuluyang pagkasapot si Datu Sastre, habang ang gagamba naman ay tuluyan niyang kinitil sa isang huling saksak sa ulo nito. Mamatay ka! Sabi ni Bert. Agad na nilapitan ng mga kawal ang kanilang datu, habang si Bert ay tinungo ang kanyang kasintahan na nawalan na ng malay dahil sa trauma at mga natamong sugat sa katawan.
Si Datu Sastre naman ay naghihingalo na sa oras na ito, habang hawak ng isang kawal at nakatingin kina Tricia at Bert. Sa kabila ng mga kahindik-hindik na pangyayari, hindi naman napigilan ng isang kawal na mapansin ang makinang nasapot na nakabalot sa katawan ng Datu. Dahil sa kabayanihan ni Bert, hindi nagawang balutin ni Vong ang buong katawan ni Datu Sastre. Tanging ang pangitaas na bahagi lamang ng katawan nito ang may puting sapot, kasama ang kalahati ng itaas na bahagi ng magkabilang braso nito. Hindi napigilan ng kawal na mamangha sa kagandahan ng sapot sa katawan ni Datu Sastre, kaya't napabulalas siya. Ang ganda namang saplot sa katawan nito. Saplot na nararapat lamang para sa isang Datu. Ano kaya ang magandang itawag dito? Sa sandaling iyon ay tinawag ng nanghihina ng si Datu Sastre sina Tricia at Bert upang humingi ng tawad sa huling pagkakataon. Subalit, ito lamang ang nakayanan ng natitira niyang lakas. Narinig ito ng gunggong na kawal na nagtatanong kanina at inakalang sinasagot siya ng Datu. T-shirt? T-shirt? T-shirt! Magmula noon, bilang paggunita sa alaala at kabayanihan ng yumaong Datu Sastre, ay ipinag-utos ng pumalit na Datu Bert at Reyna Tricia na tanging t-shirt na lamang ang maaaring isuot ng lahat ng mamamayan sa kanilang bayan. Ikinatuwa naman ito ng lahat dahil bukod sa komportable, madaling isuot at napaka-porma pa nito, kung kaya't nananatili ang popularidad ng t-shirt hanggang sa kasalukuyan. Ang t-shirt ang pinakamahalagang inobasyon sa kasuotan ng mga tao bago ang imbensyon ng salawal, makalipas ang 300 taon mula sa kauna-unahang t-shirt ni Datu Sastre. Wakas. Muli, gamitin ang promo code na ALAMAT1 para sa 10% discount on your first 3 purchases on our regular items. Follow Alamat ng t-shirt kahit nasa ang social media ka man. Madami pang mga alamat ang naghihintay para sa inyo.